paano po mabe-break yung impasse? Is it only the President who can call for the special session? Hindi pwedeng sabihin ni Senador Escudero na nangangampanya ang mga senador. Okay. Kung sila nangangampanya, ginagamit nila ang oras ng taong bayan, binabayaran sila bilang isang senador at hindi para mangampanya. Kung sasabihin ni Senador Escudero na binibigyan ng pagkakataon, hindi dapat yun. What is involved here is public interest, at hindi yung personal interest ng mga nasabing senador. Hindi po pwedeng sabihin na panahon ng eleksyon ito kaya sila yung mangampanya. No, kasi may trabaho pa rin sila na dapat nagampanan. Or nauupong judges sa impeachment. Aminado si Soto na may conflicting rules ang Senado na maaaring questionin sa Korte Suprema. Doon sa rules ng Senate as a legislative body, mayroong conflicting. Ang sinasabi doon, all matters and procedures and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. On June 13, the 19th Congress will expire. Sa inyo, Ma'am Pinky at sa mga manonood po natin. Totoo ho bang nag-resign na si Representative Caroline Tanchay sa Sagip? Opo, in fact, we received a resignation letter dated September 2024 that she is resigning as a member and a nominee of Sagip Party List, effective immediately. At kapag yun po ay nagbigay po siya ng effective immediately na magre-resign na siya as nominee, anong ibig sabihin nun? Pwede pa ba siyang maging congresswoman? Sa totoo lang, dapat hindi na po. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hi, grabe. Matapos pag-initan, si BP Sara, kung sino yung bakulaw, sa kasong kriminal. Ito na ho yung mga ugong-ugong at balita. Ngayon, medyo nagiging busy ho yung mga kandidato at yung mga nag-file na impeachment case laban kay BP Sara. Pero syempre hindi ho titigilan na mga galing na abogado at nila kong Bebot at Attorney Rodriguez, Attorney Vic, So yun di ba naghain sila ng reklamo sa Korte Suprema patungkol dito sa anomalya na nagkaroon ng pagpapasok o insertion o yung blanco pinirmahan ng amo. So hindi ho titigilan yan. At ito, impeachment pa rin ang pag-uusap, pero may sagot dito ang isang tumatakbo na partido ng administrasyon. Hindi uurong, hindi uusad. At isang abogado na nagsabi na hindi daw pwede itawid sa 28th Congress. Ganon din yung sinabi ng isang tumatakbong senador. Hindi talaga, wala na. Ibig sabihin, lusaw yung impeachment case nila. At ito pa, hindi pa sila mananalo yung mga nag-file nito. Lusaw din ang political career nila. Ngayon, ito bago natin ipasok ang ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe para maging maganda yung algorithm natin everyday. I-like nyo yung video at i-share. Ito, ipasok na natin yung usapin Dito si Atty. Topacio, ang magaling na abogado ang magsasalita dito. Ito, pasok. Ang pangloloko mo sa maraming Pilipino ay sapat ng basihan para ikaw ang tunay na mapatalsik sa pwesto. Matapos tuluyang sampahan ng patong-patong na kasong kriminal ang House Speaker na si Martin Romualdez, veteran lawyer Attorney Ferdinand Topacio, kinumpirmang patong-patong na ebidensya ang hawak nito laban sa liderato ng Kongreso. Pagbabayaran raw ng House Speaker na si Martin Romualdez ang tila pangloloko nito hindi lamang sa mga botante kundi maging kay Vice President Sara Duterte na tunay na ginagawa nilang destruction para pagtakpan ang di umano'y anomalya at insertion sa 2025 national budget na lumobo ng mahigit sa 241 billion pesos.
Ito ang exclusive interview ng well-known lawyer nang kumpirmahin niya na napakaraming ebidensya ang hawak nila laban kay House Speaker Martin Romualdez matapos kumalat ang ilang mga sources na tila totoo ang mga dinoktor na budget sa 2025 General Appropriations Bill na kung hindi pa isiniwala ni Congressman Unab at ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte, hindi raw malalaman ng Pilipino na iniiputan na sila sa ulo. Hindi raw papayag hindi lamang ang veteran lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio kundi maging ang taong bayan na nananawagang pagbayaran ni Martin Romualdez ang kanyang ginawang pangloloko sa maraming Pilipino. Totoo, lahat ng binabanggit nito ni Chikadora. Marami ho ang nagpapahayag na ng kanilang mga saloobin na dapat nga ito ay mapasok. Kasi hindi ho bihiro yung perang nawawala. Malaking pera ho yun, 241 billion na gusto. Paano yung nagnalustay na? 'Di ba? Noong 2024 na wala namang project na pumasok. Tapos eto na naman 2025. Kung hindi nakita yon, 2026 ganun din gagawin. 2027 uubusin ulit. Mas maganda nga yung nakita ni Congressman Ungab dahil ngayon pa lang wala na. Hindi na sila alam nyo na, makakagawa ng hindi maganda. At least naputol na yung sungay, sabi ni Aling Marie. Ibig sabihin, lahat ng plano nila meron ng halong kaba. Kasi lagi na sila makikita lagi na silang titignan. Lahat ng galaw nila, pagmamasdan na. Ito pa. Sabi nga nung kaibigan natin na laging nagko-comment sa atin, pwede siyang ma-impeach. Kasi meron mga bagay-bagay na dapat siyang patunayan. Pag yun ay napatunayan na meron siyang pagkakasala at may sabwatan nangyari at pinasok yung ganung kalaki bilyones sa insertion sa dokumento, pwede siya ma-impeach. Gary, ang galing nito ni Gary. Sabihin, kung totoo man na mapatunayan ito sa kaso na hinain ni Atty. Topacio at mga ibang kasama niya, swak sa banga. Tuloy natin, Attorney. Sa kanyang official interview, kinumpirma ni Attorney Ferdinand Topacio ang isa sa mga tumatayong petitioners ng mga kasong isinampa sa House Speaker na magiging malakas ang laban nila na panagutin si Martin Romualdez dahil mismo ang mga kongresistang umamin na may mga blankong pahina sa 2025 national budget at tila ang anomalyang pirmahan para ma-impeach si VP Sara kapalit ang bilyones na ayuda. Narito at panoorin ang buong pahayag ng veteran lawyer na si Attorney Ferdinand Topacio na hindi makakatakas sa kanyang pananagutan ang liderato ng Kongreso lalo't na booking na raw ang mga tunay nitong plano. Narito at panoorin ang full video. General Appropriations Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre yung impeachment. Sa inaakala nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes, isang purpose yan. Number 2, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very subtly that the President cannot even control his own son. Oh, yun para matakpan ang kanilang yung sinasabi ni Atty. Topacio dito, para matakpan o ilihis ang usapin. Kasi pag alam nyo naman dito sa Pilipinas, pag merong matinding mga issue,
dadagdagan yan o bibigyan ng isang issue yan para yung malaking issue na naipagtakpan. Ito ho, hindi na ho mapapagtakpan dahil isa hong malaking issue ito na dapat hindi mo pwedeng kalimutan. Dahil kung nakalusot ito, hindi lang kaban-kaban. Talagang ubus sa ubus. Kaya, bantayan natin, tutukan natin hanggang kailan at sana, sumagot na nga sila. Diba? Binigyan sila ng 10 araw para sumagot. Ngayon, wala hong balita na sinagot nila yung patawag ng hinihain ni Atty. Vic. Diba? Naghain si Atty. Vic ng parang petition o kaso. Diba? Para pag-aralan itong budget, kung itutuloy ba, kung aaprubahan ba. May patawag. Hindi pa natin alam, wala pa tayo nababalitaan. Baka mamaya, magulat na lang tayo. Ito na yung budget. Kaya mas maganda ito, alamin natin, lalo na andito sila Atty. Topacio. At di ba, sabi nila, para mapagtakpan niya, impeach natin. Wow, magaling kayong gumawa ng imbento. Ito ang sagot para maintindihan nyo. Yung impeachment na sinasabi nyo, hindi na uuusad dyan. Mamaya abangan nyo yung isang tumatakbo ng pagka-senador sa lineup ng administrasyon, nagsalita na rin. Supalpal ho yun dun sa mga bakulaw na kongresista na nagmamagaling. Ito na. Itong announcement na sa 20th Congress na, after the SONA, mag-uumpisa yung impeachment trial dahil sa dami rin nga ng preparations na kailangang harapin. Attorney Romy Mac. Well, kanya-kanya kasing opinion yan. Sa akin naman, sarili ko yung opinion na hindi na po pwede kitawid yan kasi bakit naman maghihintay pa sila ng second Congress kung magagawa naman nila ngayon ito. Hindi kasing impeachment, it's a class by its own sui generis yan Lang ibig sabihin, hindi yan yung regular na pinag-uusapan nila dyan sa Senado. At hindi po pwede sabihin na katulad yan ng korte na kapag nag-retire ang isang judge, ay tuloy-tuloy lamang ang kaso kasi ang korte ay governed by the rules of court. May mga rules of court sila. Ang Senado, meron silang rules of the Senate. Hindi na pwedeng ihambing ang regular courts sa impeachment court kasi ang impeachment court may sarili silang panuntunan at yan ay dapat nilang susundin. Na kapag ang Senado ay natapos sa isang kongreso, ang sinasabi ng kanilang rules mismo na Senado ito, ang sinasabi nila, all pending matters and proceedings shall be deemed terminated. So, yung rules mismo nagsasabi nila na pagka natapos na yung isang Congress na yan, lahat ng mga proceedings na terminated na yan, tapos na yan. Hindi yan pwedeng buhayin sa susunod na Kongreso. Na kung sakaling buhayin man yan, ang sinasabi ng rules din ng Senate, rules ng Senate, if they will be taken up by the new Senate, then it will be treated as if it was filed for the first time. Nang ibig sabihin, ituturing yan na ngayon lamang isinampa sa Senado. At pag nagkaganyan ang nangyari, well, sa aking palagay, sasamantalahin naman yan ng Vice President at sasabihin na ituturing din na bagong impeachment complaint. Yan isinasampang yan sa Senado at labagyan sa ligang batas na nagsasabing ang isang impeachable official ay pwede lamang ma-impeach ng isang beses sa loob ng isang taon. So, questionin. Pero Attorney Romy, I'm sure na naririnig nyo rin po yung, yung side po ni Senate President Cheese Escudero na sinasabi niya kailangan rin po talaga ng masusing pagre-review, pagpeprepara at sabi nga niya hindi naman niya pwedeng abalahin yung itong mga senador na nangangampanya na gustong bumalik po sa Senado. Is that also a valid reason? Kasi two schools of thought. When I listen to you, I agree with you. When I listen to Senator Cheese Escudero, I also agree with him. So, paano po mabe-break yung impasse? Is it only the President who can call for the special session? Hindi pwedeng sabihin ni Senator Escudero na nangangampanya ang mga senador. Kung sila nangangampanya, ginagamit nila ang oras ng taong bayan. Binabayaran sila bilang isang senador at hindi para mangampanya. Kung sasabihin ni Senator Escudero na binibigyan ng pagkakataon, hindi dapat yun. What is involved here is public interest, at hindi yung personal interest ng mga nasabing senador. Hindi po pwedeng sabihin na panahon ng eleksyon ito kaya sila mangampanya. No, kasi may trabaho pa rin sila na dapat nagampanan. At yung trabaho yan hindi na dapat iwanan ng Senado.
pwede nilang iwanan ng Senado kung sakaling wala silang gagawin. No, Pero kung meron silang dapat gawin, dapat gawin yan. Oo, At yung sinasabi ni Senator Escudero na napakadaming preparation, Yes. magagawa naman yan itong February, bago mag-end ng February, sa March, sa April, sa May, sa June, halos 5 buwan na ang nakalaang yan bago magtapos ang Congress nito. Kaya kung may upaya, kung yan ay gagawin nila, magagawa nila yan. Kung gustong gawin, ay kayang gawin. Pero kung ayaw gawin, lagi may dahilan. So Attorney Romy Mac, who can break the impasse? Kung naninindigan, kasi very firm si Senator Cheese Escudero, who can break that? It's only the President. Well, yung mga senador mismo, sila mismo ang makakapag-decide niyan. Kung sabihin nila na dapat magtawag ng special session, sila magtatawag ko. Kaya si Presidente, magtawag siya ng special session. Siya sa kanya lamang nakasalalay yan. Pero pag hindi nagtawag ang Pangulo, medyo mahirap. Sa aking palagay, magkakaroon na ng constitutional issue as to whether or not ayan ay buhay pa sa susunod na Kongreso. Narinig nyo mga kasama. Pero, kung yun ay sinabi nabanggit ni Atty. Macalintal, itong tumatakbong sa partido ng administrasyon, nagpahayag din ng kanyang mga salita. Conflicting rules in Senate impeach court may lead to case before high tribunal. At mamaya, abangan nyo rin kung ano yung mensahe niya. Kasi nakakagulat mga kasama. Oo. Kasi panibagong Congress, kagaya na nabanggit ni Atty. Macalintal, hindi na pwede, hindi na uubra dito sa 28th Congress, sa bagong Congress. No, dapat wala na yan. Kung ipapile naman nila, bawal na kasi 1-year ban. So, pwede na i-file ng 2026 yung impeachment. Kaso, PDP lang naman nanalo eh. Wala. Oo. Yung 10 in-endorso ni Tatay Digong, lahat yun, pasok. Eto. Pero bago yan, pakinggan muna natin yung hindi na uusad yung impeachment. Eto. Hindi mo mawawalang may magsasaman yan. Pero kung habang maraming abogado sa Pilipinas, may makakaisip mo sa mga. Pero sir, mas maganda ang meron naman file defense Gusto mo, di ba? Tanong na. Justiciable yung issue eh. Kaya pwede i-take up talaga ng maaga ng Supreme Court. So, to share with me, kasi may mga issues na mga based on, let's say, controversy or issues na hindi tinatanggap ng Supreme Court. Kasi yung may tinatawag nila hindi justiciable. Pero ito, justiciable yung issue na ito. Yes, so, ang pwedeng question ay yung pagkawin from 1920. Oo, makakatawid ba o hindi? Based on those two rules, both of the impeachment court, the rules of the Senate as an impeachment court, and the rules of the Senate as a legislative body. Yung sa nagsasabi hindi pwedeng tumawid ay rules of the Senate as legislative body. Yes. Because? Wala. Basta nakalagay doon na pag-end ng Congress, end din eh. Kaya adjourn sine die, which is without day. Correct. Oo. Narinig nyo, pag-end ng Congress, end din. Tuloy. Hindi nga eh. Kaya nga very controversial yung issue sapagkat judicial work, part of the work of the Senate as mandated by the Constitution. Sorry. Yes, correct. Meron talagang ganung dating na continuing body yun. And it is an impeachment court. It is a judicial court, a judicial body at that point. Kaya nga, tama rin yung posisyon niya. Talagang very controversial. I don't think it's going to be an election issue. Wala na mga kandidatong involved sa impeachment. Hindi pa natin alam kung sino yung mga senador na mapapasok sa 20th Congress. So, I don't think so. So when you were watching the impeachment, did you see it as a good political move or a good I wasn't able to watch it, I'm sorry. I just found out that they when you learned about it, sir, did when I you learned think it, it was a good move? no, I don't know. I have no comment on that matter. Whether it's good or bad. Sino best nag-file sa SC? Sino yung best na mag-file dapat sa SC? Para i-question. Anybody. Yes, sir. Ayun na. Ito naman, dito ako nakagulat. Mas maganda, dito tayo mag-focus. Bakit iba yung statement ni Sir? Dito. Ano ba talaga ang totoo? Mas maniniwala ako na hindi magtutuloy yung impeachment. Dito ako maniniwala sa sinabi mo, panibagong, parang, kayo na bahala humusga. Ito.
Mga ito sa mainit na issue ng impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. Mahaharap umano sa malaking hamon ng mga senador na uupong judges sa impeachment. Aminado si Soto na may conflicting rules ang Senado na maaaring questionin sa Korte Suprema. Doon sa rules ng Senate as a legislative body, mayroong conflicting. Ang sinasabi doon, all matters and procedures and proceedings shall terminate upon expiration of one Congress. On June 13, the 19th Congress will expire. So, conflicting ito ngayon. Ano mangyayari? 100 this court. Sa panig ni Binay, ano nangyari ngayon? Conflicting. So, bago natin ipasok yung PDP line ng mga mananalo, terminate na yung impeachment na hinain ng 19th Congress. Ibig sabihin, lusaw na. Kung magpa-file uli sila ng panibago, halimbawa, ngayon kasi na-file to 2025. So, sa June 13, terminate na yung 19th Congress. So, wala na. At yung ibang mga bakulaw ay talo na. Ngayon, sino ngayon maghahain ng impeachment? Sino-sino ngayon? Mag-iisip ngayon sila ng panibagong hakbang nila. Diba? Gagawa na naman sila. Hindi na pwede. Sa 2026 sila pwede mag-file. Ibig sabihin, wala na. Lusaw na. At kung halimbawa man na magkaroon ng impeachment sa 2026, magpa-file, malabo mga kasama. Dahil PDP line ang mga mananalo. Sabihin natin may papasok sa kanila, pero pilitin natin na wag magkaroon ng wag magkaroon ng ibang kalaban. Kasi eto sabihin natin, sila 12. Yung inendorse ni Tatay Digong 10. Ayoko na magsama ng dalawa. PDP line, sama muna si Atty. Vic Rodriguez. Ilan yung PDP line? Diba? Ipakita na natin yung PDP line para mas maganda. Mamaya, sa slide natin. Yun ang ibig sabihin. Pag nanalo ang mga pinasok ni Tatay Digong, in-endorse ni Tatay Digong, yung impeachment na yan, kung magsusulong pa sila sa 2026, wala yan, basura. Mababasura. Ito nga lang, wala nang patutunguhan yung impeachment nila. Ito lang yung isang magandang dahilan na ginawa nila, puno, para pagtakpan yung issue ng buy scam. Diba? Ano yung problema ngayon? Ito, tignan natin. Representative Tanchay nakapirma sa impeachment kahit nag-resign na sa Sagip agenda. Kasi may umugong, mayroon nag-comment sa akin, sabi nung isang nag-comment sa atin, Kuya Goods, yung isang Sagip representative pumirma sa impeachment. May paliwanag ho dyan. Siguro, yung pumirma na yon nangangailangan. Kasi nag-resign na po pala yun. Ito paliwanag dyan ni anak ni Atty. Marcoleta o Senador Marcoleta, anak niya papaliwanag dito. Bakit at ano ang dahilan, bakit siguro kaya nakapirma yung babae na dating miyembro ng Sagip. Pero ngayon liliwanagin natin, wala na itong babaita na ito sa Sagip party list. Ito na, ipasok na natin. Isa ang bilyonaryong si Caroline Tanchay sa 25 mambabatas na nagpahabol ng lagda sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pero sa ulat ng Politico website, nagbitiw na pala noong Setyembre si Tanchay bilang nominee ng Sagip Party List. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Sagip Party List President Paulo Marcoleta. Magandang gabi po sa inyo, Paulo. Attorney ho rin to si Paulo Marcoleta. Hindi ko lang sure. Sure ba ako? Parang attorney rin nata paki-update na lang po ako. Anak ko ito ni Attorney Senador Marcoleta. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Pinky at sa mga manonood po natin. Totoo ho bang nag-resign na si Representative Caroline Tanchay sa Sagip? Opo, in fact, we received a resignation letter dated September 2024 that she is resigning as a member
and a nominee of Sagip Party List, effective immediately. At kapag yun po ay nagbigay po siya ng effective immediately na magre-resign na siya as nominee, anong ibig sabihin nun? Pwede pa ba siyang maging congresswoman? Sa totoo lang, dapat hindi na po. Dahil if you have given up your seat, ay hindi ka na po pwedeng magrepresenta sa ating partido. Lalong-lalo na po, Ma'am Pinky, si Ma'am Caroline Tanchay po ay nominado na ng panibagong party list, which is the Kamalayan Party. Opo. Bagong party. So, nung nag-resign po siya, noong September 24, ano po ang naging kanyang status sa House of Representatives? Dapat po, automatic po, alisin na po siya sa role of members. Could you repeat that, sir? At lalong-lalo na po. Ang sa akin po, ang based on the rules, when you resign as a nominee of the party, the House should automatically remove you from the role of members. At natanggal ho ba siya? Yun po pagkakaintindi ko. Natanggal ho ba siya bilang miyembro ng House of Representatives, sir? Yun ang hindi ko po alam kung if the House leadership has taken action on her removal from the role of members. So hindi po natin alam kung ano talaga ang, kumbaga, ang status ng isang representative na parte o bahagi ng isang party list group na nag-resign bilang miyembro noong nasabing party list. Dapat po kasi automatic po yun. Pagka nag-resign kayo, tinatransmit po dapat po ng Office of the Speaker, sa Secretary General, para po ma-inform pong kapulungan na siya po ay hindi na miyembro ng Sagip Party. At kapag nangyari po yun, Sir Paulo, paano ho ba ang succession nun? Another nominee of Sagip should take her place? Opo. The third nominee can succeed as the replacement. And did the third nominee succeed her? Sa akin po, yung partido po, hindi pa po yata nabigyan ng aksyon yan dahil naisip po namin, with only a few months to go, parang kukunti na lang po yung oras to process the ano. But we will still take a look into it. I see. Pwede po namin i-enroll as new member. Okay. Pero kung hindi ho kasi siya palitan, if nobody succeeds her as representative, yung pong sinasabi niyo nga pong third nominee na pwedeng pumalit, mananatili ho siyang congresswoman, hindi ho ba? Kasi hindi siya pinalitan eh. Hindi naman po. Pwede po siyang maalis kahit hindi po napapalitan. Pwedeng wala po muna. Hindi po ba? Lalong-lalo na po, kung kayo po ay lumipat ng ibang partido, parang inalis niyo na yung allegiance niyo sa naunang partido. Eh. How can you be a nominee of a new party kung hindi po kayo nanumpa ng panibago yung vote of allegiance niyo as a member of Kamalayan Party List? So, you are automatically relinquishing your membership of us. Ibig sabihin, ito pala ay nag-resign nung September, pero nakapirma pa. Pero dapat yun, invalid na yung signature yun. Kasi resign eh. Ang problema, bakit tinanggap pa rin? At parang nasa pwesto pa rin. Sa bagay, wala tayong magagawa. Pwesto nila yan eh. Oo. Pero sabi ko nga sa inyo, tapos na ho ang kampanya ni Senador Marcoleta. Ang ilalaban na lang natin yung ibang PDP line. Ito ho ang dami hong tao. Grabe oh. Para sa kapakanan ng mga mamamayan, hindi basta-basta lumalaman. Ito, ringin natin. Naniniwala po ba kayo riyan? Mga kababayan, bukod sa pagtitipon natin ngayong gabi, marami na po akong pinuntahan na mga lugar sa ating bansa. Kahit sa Mindanao, sa Davao, sa Agusan, sa Caraga Region, sa Visayas, sa Cebu, sa Iloilo, Negros, dito naman sa Luzon, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Cavite. Napakainit po ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Totoo naman. Sa gabing ito, marami rin pong galing sa iba't ibang lugar. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan.
Ang tanging nalalaman ko lamang po, kayo'y nakikiayon upang gumawa tayo ng isang bagay para sa ating bansa. Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa ngayon. Ang presyo po ng pangunahing bilihin, halos hindi na po kayang abutin ng marami nating kababayan. Lalong-lalo na po yung presyo ng pagkain. Ang buong akala ko po, nung gumawa yung kongreso ng Quadcom, ang buong akala ko po ay gagawin namin ang dapat namin gawin. Halimbawa, dahil sa problema at hamon sa ating bansa, akala ko ang uunahin namin kung paano natin ibababa ang presyo ng bilihin sa ating bansa. Sapagkat ito ang pangunahin na problema ng ating mga kababayan. O yan ha. Napakinggan nyo si Senador Marcoleta. Ipasok din natin, siyempre, ang pambato na si Pastor Kibuloy. Lahat ho ng mga inendorso ni Tatay Digong ay nandito sa proklamasyon na ito. Hindi lang natin mabibigyan kayo ng pinaka-focus kasi, ayan o, coverage lang ho yan ng mga vloggers. Dami, no? Ayan o. Ayan o. Marami ho ang umatin. Ganyan po ang Number 53, Pastor Apollo Kibuloy, ha? Huwag niyo kakalimutan. Senador Marcoleta, Senador Jimmy Bundok, Senador Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Raul Lambino, Senador Bongo, Senador Epe, Senador Bato. Sino pa ba hindi ko nabanggit? Apollo Kibuloy, Pastor, di ba? Si Pastor, si Vic Rodriguez, si Marcoleta, si Raul Lambino, si JB Hinlo, si Kaipe, Senador Bongo, Senador Bato. Ano pa ba? Sino pa ba? 8 lang no? Yung dalawa na pinapasok natin, pasensya na ho baka mamaya magkamali na naman tayo, lagot tayo ha. Kaya lagi nyo nga abangan yung mga nilalabas natin daily upload. Oo. Ulitin natin si number 30 si JB Hinlo, number 58 si Kaipe, number 38 si Senador Marcoleta, number 10 si Attorney Bundok, number 34 si Raul Lambino, number 28 si Bongo, number 53 si Pastor, and number 22 si Senador Bato. So yung dalawa na nababanggit ko noon, pass na muna tayo ha. Okay. Mamaya abang-abang kayo sa daily upload natin ha. Hanggang sa muli ha. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Bye-bye.